Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Ang isa sa nagdudulot sa atin ng kawalan ng peace of mind o kapanatagan ay yung mga pangyayaring pilit nating kinalimutan o pilit nating pinagtakpan. Sa inyong mga karanasan natin nung mga binata pa tayo, o mga bata pa, yung mga nagawa natin nung mga kadalagahan, o ano man yan. No? At hanggat hindi yan natin naitatama, hanggat hindi yan natin pinagsisisihan, hahabulin at hahabulin tayo nito. Naramdaman nyo na ba yun? O naranasan nyo na ba yun? Minsan akala mo wala na. Minsan akala mo nakalimutan mo na. Pero yung kalooban mo, meron eh. Meron kang nagawa na hindi mo pinagsisihan. Meron kang nagawa na may nasaktan, pero binaliwala mo. Kaya nga yung tinatawag natin dyan, minumulto tayo ng nakalipas. At mahirap yon dahil ang multo, hahabulin at hahabulin ka niyan. Hindi ka mahahawakan ng multo, pero hahabulin at hahabulin ka niyan. Bakit nga ba hinahabol? Magandang bagay din kasi yun na tayo ay mapaalalahanan. Kasi sa ating ebanghelyo, parang ganito po ang nangyari kay Herodes. Pinapugutan niya ng ulo si Juan Bautista sa pagsasabi ng katotohanan. Kasi inaakala niya siguro na kapag nawala na ito, wala na yung katotohanang ipinapahayag. Ang mamamayani, kasinungalingan. Pero sa naririnig niya kay Jesus, parang kaya nga naihambing niya, parang si Juan Bautista, parang isa sa mga propeta dahil pareho pa rin ang pinapahayag na katotohanan. Tandaan natin mabuti, ang katotohanan, lumipas man ang ilang daang taon, yan ang mananatiling katotohanan. Kahit ilang pagsisinungaling pa, kahit ilang pagbabago pa ang gawin, hinding-hindi mababago ang katotohanan. Kailangan lang natin itong tanggapin. Kaya nga sa ating lipunan, hanggang ngayon, minumulto tayo ng nakalipas. Kasi pilit nating binabago
ang kasaysayan, pilit nating binabaliko ang batas, pero lalabas at lalabas pa rin kung ano ang katotohanan at tayo din ang mumultuhin nito. Tayo din ang pahihirapan nito. Kaya nawa, kagaya ni Herodes sa ating ebanghelyo, kung sakaling minumulto na tayo, nakakaranas ka na ng pagmumulto ng nakalipas, sikapin nating makita si Jesus dahil siya lang ang magpapalaya sa mga multo ng ating nakalipas. Amen?